Mabilisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break. Narito na ang pinakabagong programa na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Mga programa at serbisyo ng DSWD, sure na tamang impormasyon ay mapapasa inyo. Ako po si Lors Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. Dito sa DSWD Fast Break, meron tayong mga panauhin na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, ano nga ba ang tanong ng taong bayan? Tawagin na natin ang ating field correspondent na si Ralph para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Ralph, ano nga bang ating question of the day? Magandang araw sa inyo dyan sa studio. Nandito ako ngayon sa Batasan, Quezon City dahil nabalitaan nga natin na merong katanungan ang ating mga Juan. No? So tara, samahan nyo ako. No? Ay, ito si Kuya, nagtitinda ng fishball. Hello po! Kuya, ano pong pangalan nyo? Brian Flora po. Kuya Brian, ano pong tanong nyo para sa DSWD? Totoo po bang may 20 kilos ang kilo ng bigas? Ayun, ang tanong ni Kuya, no? Totoo po ba na may 20 pesos kada kilo na bigas? No? Yun po ba, Kuya? Tama, no? Opo. Oh, ayan. Ayan ang katanungan ng ating mga Juan dito sa Batasan. Balik sa inyo sa studio. Bye! Ayan, maraming salamat Ralph at kay Kuya Brian na very shy type para sa iyong katanungan. Para naman sa ating mga live viewers, kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang yan dito sa ating live stream dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang live na ito para tamang impormasyon din ang mabahagi nyo sa iba. Para sa episode natin ngayon, makakasama natin ang isang special guest na sasagot sa tanong ni Juan. Kilala siya sa kanyang malawak na kaalaman tungkol sa Walang Gutom program at bukod dyan, kilala rin siya bilang isang lingkod bayan na buong pusong nagseserbisyo para sa ating kapwa Pilipino para tuluyang mawakasan ang kagutuman sa bansa. Everyone, ang ating special guest for today. Walang iba kundi si Assistant Secretary Baldir Bringas ng Innovations and Program Development Group. Magandang araw, Asik Baldir. So, magandang araw po, Ma'am Lors, at sa lahat po na nanonood sa atin ngayong araw na to. Ayan. So ngayon nga ay makakasama natin si Asik Baldir para sagutin ang katanungan ni Juan na totoo nga bang meron ng 20 pesos kada kilong bigas sa Walang Gutom program? So, Asik Baldir, meron na nga po ba talagang 20 pesos kada kilong bigas sa Walang Gutom program? Yes, Ma'am Lors, but I have to qualify, no? Meron na tayong 20 pesos or available na 20 pesos bigas sa Walang Gutom program pero sa mga piling lugar lang. Currently ay nagkakandak tayo ng pilot implementation specifically sa NCR, sa Siargao, at sa Cebu. So, sino po ba yung pwedeng maka-avail ng 20 pesos kada kilong bigas, Asik? Right now, selected po ito. In-identify natin yung mga beneficiaries na pwedeng mag-claim or mag-avail nitong 20 pesos na bigas. But of course, kailangan ay Walang Gutom program beneficiary sila. So hindi po pwedeng mag-avail yung ating ibang kababayan, Asik? Walang Gutom beneficiaries lang po ba? Ito kasing 20 pesos bigas na ito is specifically ginawa para sa walang gutom ng Department of Agriculture. But of course, available po ang 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa stores nationwide. So, Asik, para naman po sa mga hindi pa nakakaalam, pwede po ba natin ma-share kung ano ba yung Walang Gutom program? Kung bakit meron tayong ganitong programa? Okay, ang Walang Gutom program po ay isang flagship program of the national government pursuant to Executive Order number 44. Now, ang programa pong ito ay naglalayo na maibaba ang incidence of involuntary hunger being experienced by low-income Filipino households. Ngayon, kung mapapansin nyo po, no, for the past years, no, we've been investing aggressively sa infrastructure. Meron tayong build, meron tayong build better, more. But I think, or we in the department believe na it's high time na we invest just as aggressively in human capital. Hindi ko po sinasabi na bad investment ang
investment sa infrastructure. Necessary po ito for economic growth. What I'm trying to say is that we will not progress as a nation if a significant portion of our population remains poor, marginalized, and underprivileged. At dito po pumapasok ang Walang Gutom program, no? Not as a temporary measure, but as a strategic investment in human capital. So, paano naman po ini-implement itong Walang Gutom program, ASEC? Well, basically, nagpo-provide po tayo ng tinatawag natin na electronic benefit transfer card na preloaded with 3,000 pesos. Ngayon, ang mga beneficiary natin ay magagamit itong card na to sa mga registered and accredited retailers natin. Yung 3,000 po ay hinati natin, no, sa different food groups. 50% or 1,500 mapupunta sa Go Foods or carbohydrates. The 30% sa proteins or Grow Foods. And then yung remaining 20% goes to healthy fibers, fruits and vegetables, and healthy fiber. Okay. So, bukod po ba sa 3,000 food credits, ano po ba yung ibang condition? May ibang condition pa po ba yung programa para ma-avail nila yung benefits ng Walang Gutom program? Mabuti na tanong niyan, Ma'am Lors, no? Kasi I just want to emphasize na itong programa po na ito ay hindi siya isang ayuda program. Dahil tayo po ay nag-i-impose sa mga condition at isang condition po nito ay yung tinatawag natin na nutrition education session. Dito po tinuturuan natin ang mga beneficiaryo natin kung paano kumain ng tama, na kaya nila mag-prepare ng healthy, delicious at affordable food. Ayun. So ito, ASEC, marami po nagtatanong sa social media o kung saan man, paano po ba pinipili yung mga nakakasali sa Walang Gutom program? Okay, ngayon ang ine-enroll lang po natin sa programa ay ang tinatawag natin na mga food poor households. Dinefine po ito ng Philippine Statistics Authority. According to the PSA, na food poor households are those households that cannot meet their daily food requirements. No? Now, according to the 2023 Family and Income Expenditure Survey, na merong 750,000 food poor households nationwide. However, ito po ay isang statistical number lang. And tayo po, para malagyan natin ng pangalan at muka itong 750,000, ginamit po natin ang listahan ng database. Ito po ang database ng DSWD ng poor households nationwide. At ngayon, ang ginawa natin is basically we in-arrange natin sila. Meron silang tinatawag natin na estimated household income at kinuha lang natin yung bottom 750,000 dito sa database na ito. Ayan, kaya para po sa mga nanonood ngayon, huwag tayong maniniwala sa mga chismis na basta malakas ka sa barangay nyo o may kakilala ka, mapapabilang ka na sa Walang Gutom program. Syempre, may mga pinagdaraanan yung mga proseso at sabi nga ni ASEC, dapat ay kasali kayo sa listahan ng database para mapabilang sa programa. So, ngayon nga nasagot na ni ASEC Valdir ang tanong ni Juan for the day. Maraming salamat, ASEC. Ngayon naman, dyan ka lang, ASEC, dahil meron pa tayo mga questions galing sa taong bayan. Pero, with a twist. Kailangan mo itong sagutin ng mabilis sa loob lamang ng 1 minute and 30 seconds at tanging yes or no lamang ang pwede mong isagot. So, ASEC Valdir, are you ready? Yes, I'm ready. Always Okay. ready. If you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Question number 1, pwede bang i-encash ang 3,000 na laman ng mga EBT cards? No. Sa mga partner retailers lang ba pwede gumamit ng EBT cards ang mga beneficiaryo ng Walang Gutom program? Yes. Kung ikaw ba ay 4-piece beneficiary, pwede ka rin bang mapasama sa Walang Gutom program? No. Totoo bang may 20 pesos kada kilong bigas na mabibili sa Walang Gutom Yes. program? Ang mga food poor families ba ang primary target ng programa? Yes. Pwede bang isanla o ipahiram ang mga EBT cards? Kailangan bang magpalista sa barangay para makasama sa Walang Gutom program? No. Totoo bang may nutrition education sessions din para sa mga beneficiaryo ng programa? Yes. Ayan, naipatubad na ba ang programa sa lahat ng lalawigan sa bansa? No. At sa ating last question, totoo bang target ng programa na maabot ang 750,000 na beneficiaryo pagdating ng taong 2027? Yes. And there you have it. Thank you so much, ASEC Valdir, sa pagsagot ng mabilisan sa mga katanungan ng taong bayan. But before we end this episode, baka may gusto po kayong bigyan ng mas malalim pa na explanation sa inyong mga naging kasagutan po kaninang fast break. Sige, well, siguro mag-focus ako doon sa madalas namin nare-receive na mga complaints in the office.
ang ating mga 4-piece beneficiaries. Now, I just want to make it clear na again, dahil po sa General Appropriations Act, no, sa special provision which prohibits ang ating mga 4-piece from availing ang ating food credits or from the Walang Gutom program. So basically, hindi po pwede na maging 4-piece beneficiary ka and Walang Gutom program ka. Walang Gutom program beneficiary. Yes, ayan. Again, maraming salamat sa pagpapaunlak sa pilot episode ng ating DSWD Fast Break ASEC. So, thank you rin po sa pagsagot sa mga katanungan ni Juan. So, ASEC, meron ba kayong closing statement before tayo matapos sa ating fast break? Well, wala naman, Ma'am Lors. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo for giving us the opportunity para po ma-share ko ang Walang Gutom program. So, again, maraming salamat po sa inyo at magandang araw po. Ayan, maraming salamat, ASEC! At ngayon nga ay nasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating Fast Break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD, huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng-pwede nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. Alam naming marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya, tutok lang tuwing Miyerkules para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break. Tara!